33? 37. Sinasadya kong kalimutan yung bilang. Kasi parang, kung ito ay lecture 37, more or less, ang ating pag-aaral ay mayroong 5 buwan. Tama ba ako? 12 times 5, 4 times sa covenant theology. At tayo ay dumating na rin sa sinabi kong last part ng ating pag-aaral ng covenant theology. At importante talaga ang pag-aaral na ito sapagkat kadalasan pagpatungkol sa sino ang ating Diyos ay na tayo ay natuturuan ang Diyos ang siyang the omnipotent God. Ang Diyos ay sinasabi natin that He is everywhere, the omnipresence of God. Ang Diyos ay hindi nagbabago, the immutability of God. Hindi nabibigyan sa systematic theology o sa pagtuturo ng God is a God of covenant. Kaya't ang covenant theology, marahil sa atin, nung sinimulan natin ito, ay meron tayong mga katanungan, importante ba ito? Bakit kinakailangan malaman natin ang ganitong katuruan sa buhay ng isang Kristiyano? Ma-appreciate natin ang covenant theology, nawa, na matapos nitong 36 lectures at ngayon tayo ay nasa 37 lectures ay makita natin yung wide range na ang sinasabi natin na covenant theology at ang aking direksyon ng pagtuturo, kung napansin nyo, ito ay ang covenant theology ng Baptist at ang tinutukoy kong Baptist ay ang particular Baptist na ito ay mayroong ugat sa 17th century particular Baptist. Nalulungkot ako kapag nakakarinig ako ng mga sinasabing yan ay isang novel teaching ng covenant theology. Meaning, pag sinasabi nila ito ay bago lang yan, hindi yan lumabas o bago lang yan at ngayon lamang lumabas. Well, maaari ko ring masabing ang Reformed Baptist ay isang noble Reformed Baptist title. Alam niyo kung bakit? Ang Reformed Baptist ay lumabas lamang ng early 60s, 1960s. Wala kayong maririnig ng 1940s and 1950s ng Reformed Baptist. Bakit walang Reformed Baptist? Ang description or pag-identify ng mga Calvinistic Baptist noon ay particular Baptist. Ang isa sa mga dahilan ay nagkakaroon ng para maiwasan ang pagkakasigalot o pagkakatampuhan ng mga Reformed churches at saka ng Baptist ay hindi tinatawag na mga Reform, ng mga Presbyterian, ang mga Baptist na Reform. Para sa kanila kasi, kapag sinabi mong Reform, ay kinakailangan ikaw ay nasa paniniwala ng pedo baptism, pagbibinyag ng mga bata. Kaya sinasabi nila it is a contradiction kapag mayroong Reform at pagkatapos ay Baptist. Kaya noon, ang sense of parang charity at pag-ibig ng mga Reform sa mga Baptist ay mas tinatawag nilang maliban doon sa particular Baptist, ang tawag nila ay Sovereign Grace Baptist, yung naniniwala sa doctrines of grace. Pero mapapansin niyo na lumitaw lamang ang Reformed Baptist ng 1960s. Kaya kung sinasabi ko na ako'y nalulungkot kapag mayroong nagtuturo at hanggang sa ngayon at naririnig ko pa rin na sinasabing yan ay bago lamang, I beg to differ. Ako'y nakikiusap na balikan
nawa nila ang historical Baptist para makita ang mga ito. Ang totoo kung bakit ngayon lamang lumalabas ang ganitong mga katuruan ay dahil ngayon lang lumalabas ang mga libro ng mga katulad nito. At noon, ang patungkol sa Reformed doctrine ay lahat, karamihan nito ay mga uh, Paedo-Baptist o mga Presbyterian. At salamat sa Panginoon na itong mga huling taon ay mayroong sumulat at nagsaliksik at kung bakit napagbibintangan na ang 1689 Covenant Theology na federalism ay bago lamang ay dahil totoo naman na mayroong bago lamang na libro na naisulat at ito ay si Samuel Renihan at ang una niya ay yung kanyang dissertation na yung From Shadows to Substance na sa pag-aakala ng iba ay bago lamang, pero pagka binasa nila at inaral yung librong ito, ang kanyang presentation ay ang historical Baptist. So it is more on a historical theology, particularly ng Baptist. At 16th century ay mayroon ng mga turo, even hindi ng mga Baptist, kundi mayroong mga reform na humahawak na sa tinatawag na 1689 or federalism covenant theology. Nadagdagan pa yung huling ginawa ni Sam Renihan or Dr. Samuel Renihan. Bata pa ito, si Sam Renihan. Ilang taon lang ba siya? Parang 40s o parang ganun lang. Ganun katangkad. Nakita niyo ng picture namin dalawa. Ang tangkad pala nito. Oo nga, mga ganun. Yan. Ganun katangkad si Sam Renihan. At isang malaking blessing, sabi ko, na nagkaroon kami ng pagkakataon na siya ay makausap namin. Bukod sa libro niya, ay meron kaming mga questions sa kanya patungkol sa covenant theology. At nawa ay makita natin itong pag-aaral natin na ito na hindi ito isang bagay na itatabi, kundi tingnan ninyo kung papaano makita natin yung tinatawag nating redemptive plan ng Diyos. Pasok tayo dito dahil tayo ay mga tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At mapapansin natin, maging sa 1689 Baptist Confession of Faith, ay naroon ang turo ng Covenant of Redemption at yan ay ang tipan ng Trinidad, ng Father, Son, and Holy Spirit ng pagliligtas ng mga elect, ng mga pinili ng Diyos. At pagkatapos makita nyo sa ating screen ay mayroong Covenant of Works. Yung Covenant of Works na yan ay hindi binigay sa lahat ng tao. Yan ay binigay lamang kay Adan. Yan din ay nasa ating 1689 Confession of Faith. Second London Confession of Faith na ang Covenant of Works na ito ay kung sumunod si Adan doon sa tipan ng Diyos at sa kanya, ay ang mundong ito ay naging mundong napakaganda, walang kasalanan. Ngunit Adam failed, kaya ang pumasok ang kasalanan sa mundong ito, kung kaya meron tayo nakikitang namamatay ng mga tao. Yan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ngayon, pag nakita nyo yung sumunod na arrow dito patungo sa Covenant of Grace, ito yung sinasabi ng ating Confession of Faith sa chapter 7 na nang si Adan ay nahulog sa kasalanan, ang Diyos ay nangako. At ang pangako na ito ay yung Covenant of Grace. Pero sa Confession of Faith natin, sa Genesis chapter 3:15, yan ay pangako ng Diyos. Yang covenant of grace na yan, ngunit ito ay kinakailangan tumakbo ng mahabang panahon hanggang sa dumating
ang kapanahunan ayon sa tinakda ng Diyos na pangyayari. Na yung sa Genesis 3:15 na ang babae ay magkakaroon ng binhi kung panahon noon ni Adan at ni Eva, ay si Eva ay magkakaroon ng anak. Pagdating sa sinasabi ng ating confession of faith at kung titignan natin sa scripture sa Galatians 4, chapter 4, verse 4, sa kapanahunan, in the fullness of time, ang babae ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Kaya pagka nakita natin yung panahon from covenant of works to covenant of grace, yan ay napakahabang panahon. Pero isa sa makikita natin, ma-appreciate natin na kapag ang Diyos ay nangako, ito ay mangyayari. At yun lamang, ang tanong ay kailan magiging realidad ang pangako ng Diyos. Pero ito ang tiyak na ito ay mangyayari. Ngayon, kung makita nyo rito, ang covenant of redemption ay nakaturo dito at pagkatapos ang covenant of grace ay nakaturo doon. Ang sinasabi unang-una, ang covenant of grace, ang pundasyon nito ay dito sa covenant of redemption. Meaning, itong pangyayaring ito ay dito nagsimula nang mayroong tipan ang Ama sa anak, o God the Father sa God the Son, at pagkatapos ang Holy Spirit ang siyang nag-apply nito. Ngayon, ano ang maaring makita natin pagkakaiba dito sa Covenant of Redemption? Sa Covenant of Redemption, ang nakipagtipan ay ang Triune God, ang Trinidad. Dito sa Covenant of Grace, ito ang tipan ng Diyos sa mga ligtas. Okay? Ito ang covenant ng Diyos sa mga elect. Okay. So makita ninyo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ulitin ko, dito nagsimula ang lahat. Before time ay meron ng covenant ang Trinity. At pagkatapos, nagsimula na ang drama ng kasaysayan ng tao nang dumating nang nilikha ng Diyos ang unang tao. Ano ang tawag natin nito? Kung matatandaan ninyo, ay meron tayong tinignan na tatlong kaharian ng pagpapahayag ng Diyos sa Bible. Ang una is the kingdom of creation. Nang nilikha ng Diyos si Adan, alam nyo, ang tawag ng mga theologian kay Adam ay vice regent o kaya ay hari. Hari siya, representative siyang hari ng hari na talagang lumikha ng langit at lupa. Si Adan ang kumakatawang hari sa buong mundo. At mayroon siyang responsibilidad at tungkulin na pagharian ang mundong nilikha ng Diyos na ang mundong ito ay ipailalim sa paghahari ng Diyos. So, si Adan ay nag-fail. Natukso yung kapangyarihan na ibinigay kay Adan ng Diyos na pagharian ang mundo ay kanyang ipinagkatiwala kay Satanas nang siya'y nahulog sa kasalanan. Kaya pagtapos ng kasalanan ni Adan, lahat tayo ay mayroon ng kasalanan. Hindi dahil gumawa tayo ng kasalanan, kundi dahil si Adan ay kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Ang tawag sa English yan ay imputation. Ibinigay o iginawad sa atin. It is a accounting term, yung parang kung sa bangko ay bigla kang may nakitang pumasok na pera sa iyong account. Ano ang tawag doon? Credit. Kung ikaw ay magbabayad at may utang, debit. Kaya biglang, bakit nagkaroon ako ng pera? At nakita nyo, yan ay under ng credit. Nung nagkasala si Adan, ay lahat ng kasalanan ni Adan ay kasama din at naidagdag na nito sa lahat ng tao. Yun ang tawag natin ng by imputation. Wala tayong ginawa. Ang term ng mga theologian dyan ay original sin or kaya ay minanang kasalanan.
inherited sin. Ngayon, sa Bible maliwanag, sinabi ni David, nasa tiyan pa lamang siya ng kanyang nanay, siya ay makasalanan na. Kaya ang bata ay hindi gumawa ng kasalanan, kaya naging makasalanan. Ang bata ay gumawa ng kasalanan kasi makasalanan siya. So ito yung point at magmula dito sa takbo ng ito ay nakita natin na meron na namang bagong pagpapahayag ang Diyos ng kanyang plano. Si Abraham ay tinawag ng Diyos. At si Abraham ang ang ninuno at tatay ng buong Israel. Lahat ng Israelita ay galing kay Adan sa katawan sa lahi. Kaya anong tawag natin sa kahariang yon? The Kingdom of Israel. Sa kaharian ng Israel, ang sakop dito ay ang tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya makikita natin may Abrahamic covenant. At pagkatapos nito ay dumami ang mga Israelita at tinawag ng Diyos si Moises at sa pangunguna ni Moises ay inilabas ang mga Israelita sa Egypt dahil sila ay mga bihag. Ngayon, si Moses ay hindi nating tinatawag na katulad ni Abraham na kumakatawan sa buong Israel. Ang isang makikita natin kay Moises, siya ay tagapamagitan. Siya ang tagapamagitan sa mga Israelita at sa Diyos. Kaya meron tayong Mosaic Covenant. Ngayon, ano ang Mosaic Covenant? Dito binigay ng Diyos ang kanyang moral law o yung Ten Commandments at dito rin binigay ng Diyos ang paraan na siya ay sambahin at anong tawag natin dito? Ceremonial law. At dito rin dahil ang Israel ay naging isang bansa ay meron din silang tinatawag na judicial law. Kaya pagdating kay Moses, pag nababanggit natin ang law, ay dapat nakikita natin, ito ba ay yung Ten Commandments? Ito ba yung moral law? Ito ba yung ceremonial law na paraan ng pagsamba nila sa Diyos? O ito ba ay judicial law? Meron silang capital punishment noong panahon ni Moses. At ngayon, ang capital punishment na yon ay sa paglabag nila ay mayroong parusa, mayroong parusang kamatayan. Doon pa lamang sa utos na yon kapag buhay ang iyong kinuha, buhay din ang iyong kapalit. Katunayan, yan ay nagsimula pa kay Noah. Kaya meron na tayong uh, uh, Kingdom of Creation, ikalawa, Kingdom of Israel, at pagtapos ni Moses, ay meron na namang tipan ang Diyos ng mayroong hari na lalabas sa lahi ni Abraham. Ngayon, itong tipan na ito ay yung tinatawag nating Davidic Covenant, na sa lahi ni David ay magkakaroon siya ng lahi na hari na magiging pangwalang hanggan. At itong Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, at saka Davidic Covenant, yan ang sinasabi nating Old Covenant. At pagdating ni Kristo ay ang the New Covenant or the Covenant of Grace. Ngayon, itong turo na ito, sabi ko nga, ay sinasabi ng mga hindi alam itong historical Baptist teaching ng covenant theology, ay akala nila ito ay lumabas lamang nitong 2023-2024 at sinasabing yan ay dissertation ng nagngangalan na Samuel Renihan. At nalulungkot ako kapag nakakarinig ako na, alam nyo naman kapag ikaw ay nagnanais na magkaroon ng PhD, para ikaw ay maging isang doktor sa theology, mag-iisip ka ng bagong doktrina. At ganito ang mga doktor, yung mag-iisip sila ng ano ba bang doktrina ang wala sa Kristyanismo, at yun ang aking ipapasok na aral at kukumpletuhin ko hanggang sa maipasa ko at ako ay meron ng titulong doktor sa theology. Nakakalungkot na ganito ang paliwanag
ng mga hindi sumasang-ayon sa 1689 Federalism Covenant Theology. Samantalang, sabi ko nga, ang gagawin lamang ay bilhin ang libro nitong si Dr. Sam Renihan, basahin, hindi siya gumagawa ng bagong doktrina. Ang kanyang ginawa ay kanyang inugat at inaral ang katuruan at pananampalataya, nakasentro sa covenant theology ng mga early Baptist ng 17th century Baptist. Ganito ang biro niya sa amin nung siya ay aming nakakausap sa Singapore nung kami ay dumalo ng conference doon. Ang sabi niya, kung ayaw niyong paniwalaan yung sinasabi ko na mayroong mga tinatawag niyang ano yung tawag niya, first-hand resources, tama ba yung aking ginamit? At yung first-hand resources, yung talagang primary, primary resources, pero meron siyang ginamit eh. Kung sinasabi niyong ito ay hindi ka panipaniwala, ah, punta sila sa London, doon sa library, sa Angus Library. Nandun lahat yun, intact. At kung gusto niyo magtipid, bilhin na lamang ninyo yung libro ko. So, ganun lang kasimple ang kanyang paliwanag na hindi ito imbensyon o bagong doktrina ng nag-a-aspire na magkaroon ng titulong doktor sa kaniyang pinag-aralan. Kaya, anyway, yun yung ating dahilan kung ba't inabot tayo ng 37 lectures nito. At tayo ay nasa New Covenant na. Ito na yung sinasabi nating tandaan ninyo yung the kingdom of creation, the kingdom of Israel. Ngayon, ito namang New Covenant is the kingdom of Christ. At dito ay tinatawag na New Covenant o kaya the Covenant of Grace. Madali natin matandaan yan. Di ba, nung in-establish ni Jesus Christ ang Lord's Supper, meron na siyang sinabi, this is the new and everlasting covenant. So yung new covenant ay wala doon sa old covenant. Kasi kung sinasabing nandun na yon sa old covenant, ay nagsinungaling si Jesus. Kasi si Jesus mismo nagsabi nung kanyang in-institute ang Lord's Supper, doon lang niya sinabi, this is the new and everlasting covenant. Tsaka kahit na ipilit nating yung new ay nasa old, ang paliwanag natin nun ay totoo na yung new ay nasa old, pero yun ay anino. Yun nga yung libro ni Sam Renihan, From Shadows to Substance. Yan ay anino pa lamang, pero hindi yan ang new covenant. Kaya sinasabi nga ng ating confession of faith na it was promised. Doon sa Genesis 3:15, yan ay ipinangako pa lamang. Ngayon, tinitignan natin kasi sa umagang ito ay ang mga blessings ng New Covenant. At dito ay sinimulan, bakit ba mas better or mas excellent ang New Covenant? Dahil sa Hebrews chapter 8, verse 6, diyan sa ating screen, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. Ngayon, ano ba yung old covenant? Sabi ko nga kanina, under ng ceremonial law, ang mediator sa old covenant ay ang priest. Okay? Ito yung at hindi lamang ito ordinaryong priest. Kinakailangan siya ay chief priest o kaya high priest. At yung kanyang tungkulin once a year ay pupunta roon sa the most holy place kung saan nandoon yung Ark of the Covenant, yung kahon na nababalutan ng lantay na ginto na merong cherub sa ibabaw o tinatawag na mercy seat. Yung nasa loob ng kahon na yun ay yung bato ng moral law. Ano pa ba? Yung garapon ng mana. Ano pa ba? Yung tungkod ni Aaron na may usbong. Yun yung nandoon sa tinatawag nating Holy of Holies. Yung tabernakulo na gawa sa tolda
ay nahahati sa dalawa sa loob. Ang nakakapasok lamang doon sa kaloob-looban ay yung tinatawag nating high priest. At ang unang high priest ay si Aaron. Ngayon, alam niyo na kung bakit namatay yung dalawang anak ni Aaron na si Nadab at si Abihu dahil sinubukan nila na maghandog ng handog na ginagawa ng tatay nilang si Aaron. Dahil sinasabi nila, na tatay naman namin siya, isang dugo lang ang nananalaytay. Marahil, yun ang nasa kanilang isipan. Pero ang sabi sa scripture, they offered strange fire or unacceptable offering, unauthorized offering. Kasi ang Diyos ay nagsasabing, hanggang dito lang kayo sa lugar na ito, huwag kayong papasok doon sa pagtapos ng kurtina, ang tatay lang ninyo o the high priest ang maaring pumasok doon. And so ano nangyari? Sila ay pinatay ng Diyos. Kaya dito ay makikita natin ang kabanalan ng Diyos. No, hindi yung nag-iisip kang, pwede na yan. O ikaw ay gagawa ng iyong sariling kaparaanan para ikaw ay lumapit sa Diyos. Mapapansin ninyo na itinuturo ng Diyos na ang paglapit sa Kanya ay hindi yung kung ano yung inisip mong mas magandang kaparaanan, kundi ang paglapit sa Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos. And so, ang point natin ito ay ipinakikita si Kristo ay naghandog ng sacrifice at ipinakikita ang handog ni Kristo at ang handog ng high priest o ng pare sa Old Testament o kaya ipinakikita ang New Covenant sa Old Covenant. At sa Hebrews ay sinasabing ang dugo ni Kristo is far superior than the animal blood. Dahil ang old ay dugo ng hayop, ang New Covenant ay dugo ni Kristo. Kaya sinasabi natin kung bakit superior ang dugo ni Kristo, tingnan ninyo. Animals blood sacrifice ay once a year ginagawa, pero taon-taon ginagawa. Ano ang ibig sabihin nun? Napapaalalahanan ng mga Israelita na hindi nawawala ang kanilang kasalanan. Taon-taon nilang itong ginagawa. Ngunit ang handog ni Kristo ay tinanggal ang kasalanan at meron akong nilagay, His people. Hindi lahat ng tao, kundi His people once and for all. At isa pang karagdagan nito, yung handog sa Old Covenant ay hindi naman buong Israelita ay nakakalapit sa Diyos. Isang tao lamang ang nakakalapit sa Diyos. Pero tinatawag natin na, di ba covenant people ang mga Israelites? Sila rin ay mga winisikan ng dugo, ang mga Israelita, pero hindi sila nakakalapit sa Diyos. Isa lamang ang nakakalapit. Pero sa dugo ni Kristo, nung siya'y namatay, lahat ng kanyang bayan na kanyang niligtas, at malalaman nyo yung kanyang niligtas o mga elect, yun yung sumampalataya sa kanya, ay lahat ay makakalapit na sa Diyos. Kaya sinasabi natin, yung paliwanag sa gospel na napunit yung kortina sa templo mula itaas hanggang baba, bakit napunit ito? Lahat ng sasampalataya kay Kristo ay maari nang lumapit sa Diyos. Kaya ito ang sinasabi natin ng Old Covenant. Hindi natatanggal ang kasalanan ng mga Old Covenant people. Ngayon, tinalakay na natin ito last week. Ayan ang mga passages. Sinasabi nga natin, ano yun? Bakit hindi nakakatanggal ng kasalanan? Ang paliwanag natin, yung sacrificial system, yung animal sacrifice, yung mga dugo ng hayop, ay nakapagpapatawad ng kasalanan. Yes, pero sa context ng kanilang
kinatitirikan o tinitirhan na lupain ng Kanaan. Hindi nakapagpapatawad ng kasalanan sa problema nila sa Diyos at sa makasalanang tao. Yung ginawa ni Adan ay hindi nalilinis ang kasalanan ng mga Israelita kahit na sila ay masunurin doon sa tinatawag nating worship service o sacrificial system, ay hindi yan nakapagpapatawad ng kasalanan pagdating sa korte ng langit. Ito pa ang isang gusto kong makita natin sa Hebrews 9, verses 9 to 10. By this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet open as long as the first section still standing. Ano ang pagkaintindi nyo rito? Na yung daan patungo sa holy places is not yet open as long as the first section is still standing, which is symbolic for the present age. Ngayon, according to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various washings, regulations for the body imposed until the time of Reformation. Laging nandun, hanggang sa dumating. Kaya nga, sinasabi ko na sa aking pagkaunawa dito, ang mga Old Testament na sumampalataya sa coming Messiah, katulad, ako niniwala si Adan at si Eva ay naligtas dahil binalutan sila ng Diyos uh, ng animal skin. At pero wag na lamang 'yon, si Abraham, Isaac, Jacob, si Moses, si David ay mga ligtas. Yes, dahil maliwanag doon sa Hebrews 11, by faith sila'y naligtas. Pero nung kapanahunan nila, hindi sila nakapasok pa sa langit. Doon nabulabog ang aking mga kapwa ko, mga pastor. Sabi nila, meron bang ganun? Ligtas na hindi nakapasok sa langit? Sabi ko, kung tatakbo tayo sa kapanahunan nila, meron pang hinihintay. Ang makapagbubukas lamang ng pintuan ng kalangitan ay hindi ang dugo ng hayop. Ang dugo ni Kristo ang makapagbubukas lamang. Kaya, ang point natin, nasaan sila? Well, ang maliwanag sa Scripture, sa Old Testament ay may tinawag na Sheol, at ang Sheol ay hindi lamang impyerno. No? Ang Sheol is the land of the dead. Doon sa Sheol ay mayroong lugar ng parusa at mayroon ding lugar na kung saan sila ay pinagpapala na. Kaya nga mayroong tayo mababasa na sinasabing parable daw, yung kay Abraham's bosom na yung rich man tsaka yung poor man na si Lazarus. And I beg to disagree kasi hindi tingin ko na magka-qualify yun sa parable kasi ang parable ay hindi nagme-mention ng personal names. So yan ay sa akin, and yun din ang pagsang-ayon ko sa iba na ito ay totoong dalawang tao na yung rich man at saka si poor man Lazarus. At nung sinabi rin nung penitent thief, Panginoon, isama mo ko sa iyong kaharian. Sabi ni Christ, today you will be with me in paradise. Ngayon, langit na ba yun? O yan ay isang blessed place ng intermediate na habang ang mga Old Testament na mga saints o mga believers ay naghihintay dito sa kaganapan ng ginawa ni Kristo. Kaya nandoon sa paradise ang mga Old Testament. Si John the Baptist ay nandoon din sa paradise, sa Abraham's bosom. Kaya pag tinignan natin itong passage na ito, sabi ko nga, tingnan ninyo yung sinasabi rito na yung sacrifices are offered that cannot perfect
the conscience of the worshiper. Pero napansin din natin na yung dugo ng hayop ay nasa-sanctify ang purification of the flesh. Napansin ba ninyo na confined ang Old Testament sa flesh? Ang New Covenant ay sa puso, sa conscience. So yan ang isang malaking pagkakaiba ng dalawang ito. For the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify the flesh. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your internal beings, your conscience from dead works. Kaya yung dugo lamang ni Kristo ang siyang perfect sacrifice. Si Kristo ang siyang perfect priest. Kung kaya't ang kapatawaran ng kasalanan ng nakay Kristo ay forever ang forgiveness at ito ay perfect. Kaya importante yung salitang ang sinumang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. At narinig natin kanina sa sermon ang justification, nandun ginamit ni IEA yung Psalm 103. Ngayon, pagka sinabi natin ang justification, kadalasan nung ako ay bago sa Reformed Baptist ay laging nakalagay doon yung it is a legal term. Ito ay term ng korte na merong hukom at ang Diyos yun, ikaw ang nasasakdal at pagkatapos dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo, dahil si Kristo ang namatay para sa kasalanan ng mga elect at pagkatapos ay yung turo ng mga reformers, justification by faith alone, pagsampalataya natin kay Kristo, ang kasalanan natin ay napatawad forever. Alam mo, importante ito sa atin. Ang kasalanan mo ay napatawad ng pangwalang hanggan. Lahat ng kasalanan mo ay napatawad. At ang nagpapaalala ng kasalanan mo ay si Satanas. Pangalawa, yung taga-usig mong Kristiyano. Yung nagbabantay sa iyo. Pangatlo, yung mga kampo ng Diablo. Tinitignan ang buhay mo. Well, makikita natin mamaya ang pagkakaiba natin yan. Ang justification provided the legal basis for forgiveness of sins. Ngayon, ginagamit yung tinatawag nating legal basis, forensic, kung minsan ang ginagamit na term ng mga reform ay dahil ang hindi natin nakikita kung bakit legal ito, dahil ito ay nasa ilalim ng tipan, ng kasunduan ng Ama at saka ng Anak. At ito yung accounted Christ's righteousness by faith. Ngayon, yung katuwiran ni Kristo ay, nakita nyo na yung word na account. Ano yun? Accounting term ng bangko. Yung katuwiran ni Kristo ay idiniposito sa iyo. Ano sabi ng Diablo? Hindi ka matuwid. Anong sagot natin? Tama. Hindi ako matuwid. Anong tamang sagot? Yung katuwiran ni Kristo ang naging katuwiran ko. Kaya, pag kami bumubulong hindi ka matuwid, amen. Amen to that. Diba? Pero katuwiran ni Kristo ang bumalot sa akin. Yung perfect life and obedience ni Kristo is attributed and legally, may word na covenantally. Ngayon, kung ba't sinasabi natin ito na yung kasunduan ng Ama at ng Anak ay ibinigay ng Anak ang buhay niya para sa mga elect. At ang nangyari nito ay yung perfect life at obedience ni Christ was imputed. Okay? So, diniposito sa atin.
to all those whom He represents. Ngayon, to all those Christ represents in the covenant. Kaya pag tinignan natin itong diagram na ito, ay meron tayong makikitang dalawang representation. Si Adan ang rumirepresenta, kumakatawan sa lahat ng tao at sa kanyang pagsuway, nakita nyo yung imputed sin. Naidagdag at naikarga sa atin ang kasalanan ni Adan. Kaya hindi ito actual sin. No? Ito ay imputed sin. Ngayon, yung obedience ni Christ ay nandun yung word na justification sa lahat ng sumampalataya kay Kristo. Ano ang idinagdag? Ano ang ibinalot? Yung magandang awitin nating His robe for mine ay yung damit, kasuutan ni Kristo ang ibinalot sa atin. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit si Adan at si Eva, binalutan nila ang kanilang katawan ng dahon ng halamanan, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Kay Adan at kay Eva, binalutan sila ng balat ng hayop, animal skins. Ngayon, dun pa lamang ay makikita nyo ng by further steps, yun ang sabi ng ating confession, until the completion of the New Testament ay ang dugo ni Kristo ang siyang bumalot sa atin. Kaya dito sa Romans 5:18 to 19 ay nandyan ang dalawang uri ng tinatawag nating representative or federal heads. At tingnan muna natin. Okay. Sumunod na blessing ay ang regeneration and sanctification. Regeneration is the inward work of renewal in the people of God. Ang born again, ay hindi natin gawa. Ang born again ay sinabi na sa Jeremiah chapter 31, 33 to 34. Paulit-ulit kong sinasabi to, paulit-ulit na I will put my law within them, I will write it on their hearts, I will be their God. Ang Diyos ang gumagawa nito. Pagkatapos, ito ang born again. They shall all know me from the least of them to the greatest. Ang totoong born again ay mayroong pagkakilala sa Diyos. At sinasabi natin dito, Ezekiel 36, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bagong puso, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng bagong spirito, ilalagay ng Diyos ang kanyang spirito sa mga magiging born again at papalitan ng Diyos ang puso ng magiging born again ng pusong malambot kaysa sa pusong matigas. Sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Importante ito sapagkat ang sinasabi ko dito ay ang regeneration ay ang pagiging anak mo ng Diyos. At nung ako'y bago pa lamang din mananampalataya, ginagamit yung illustration, nung pinanganak ka ba ng tatay at nanay mo, nung pinanganak ka ng nanay mo, may contribution ka ba? Wala. Tama ba? Wala kang contribution sa physical birth. Nung ikaw ay ipinanganak sa spirito, may contribution ka ba? Wala rin. Ang contribution mo lang ay, wah! Ang spiritual birth ay gawa ng Diyos. Kaya, nawa, maging maliwanag sa atin to. Ngayon, ano yung sanctification pag pinag-aaralan natin ito? Dahil ikaw ay ginawa sa kalooban ng Diyos na ikaw ay ma-born again. Alam niyo, pag naunawaan ito mga kapatid, ang hindi ka hindi ka tatalikod sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, oo, posible na ang born again ay tumalikod sa Diyos, pero pag naunawaan natin to ay you have everything
magkakaroon ka ng kamalayan at pagkaunawa na hindi ka magpapaawa effect sa buhay mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang ama mo na lumalang ng lahat ay ama mo at ikaw ay kanyang anak. Kaya pwede bang huwag kang magpaawa effect? Kung ikaw ay lagi nagpapaawa effect, eto, sangkaig, sangtuka, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Meron pang meron pang theological term, sa biyaya ng Diyos, diba? Well, totoong ang hirap ng buhay natin sa mundong ito. Pero kung magkaroon tayo ng ganitong kamalayan at pagkaunawa, if you have Christ, you have everything. Ngayon, ang sanctification, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, para ding dahil ikaw ay sanggol, kinakailangan mong lumago. And so, sanctification is the growing of the regenerated nature. Dahil ikaw na ngayon ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kailangan niyan lumago. Ngayon, ang gusto ko makita natin under ng New Covenant ay ito. The New Covenant powerfully causes its children to be born again. Number one, kung ikaw ay nasa ilalim ng New Covenant, meaning kung ikaw ay kabilang doon sa mga pinili ng Diyos, bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, sa kanyang panahon, ikaw ay maboborn again. Ikaw ay babaguhin ng Diyos ang iyong pusong matigas at ito'y papalambutin, gagawing pusong laman, ilalagay ng Diyos ang kanyang spirito. Tapos, tinan ninyo ito, and gives them faith. Pati yung pananampalataya, di ba si Pablo nagsabi, maging yung pananampalataya natin ay hindi atin. Kasi, kung hindi tayo born again, hindi tayo sasampalataya kay Kristo. Kaaway natin ang Diyos. Ayaw natin ng Diyos. Ayaw natin ang salita ng Diyos. Ang gusto natin, yung gawang sa isipan natin ng Diyos. Yung Diyos-Diyosan ang gusto natin. Ayaw natin ang totoong Diyos. Pero bakit biglang nabago? Kasi ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya sa iyo and thereby fulfills its own requirement to its own people. Ngayon, bakit ganito? Dahil ang born again ay hindi lamang nilagay ng Diyos ang kanyang spirito sa iyo, hindi lamang binago ng Diyos ang puso mo, inilagay ng Diyos ang kanyang kautusan saan? Sa puso mo. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng Old Covenant sa New Covenant? Ang Ten Commandments nasa labas. Bato, di ba? Ang New Covenant, ang kautusan ay inilagay ng Diyos. Alam mo, ang Diyos ang naglagay nito, hindi tayo. Inilagay ng Diyos sa puso natin. Anong ibig sabihin nito? Hindi na natin kaaway ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments ngayon o moral law ay atin ang kaibigan at kasundo. Why? Nasa loob na natin. Buhay na natin ito. Kaya hindi na tayo nakikipagsapadahan sa Ten Commandments, kundi sinasabi natin, yung kanina, o yung tapos na tayo sa Psalm 119, oh, how I love your law. Kaya sinabi rin niya, may Apostol 1, hindi mabigat sa atin ang kautusan ng Diyos. Kaya kapag merong dumating, alam nyo, kaya ayokong sumama sa inyo, ang bigat ng requirements ninyo. May mga ganun eh. Diba kaya ayoko sumapi sa inyo, para bang dumadaan ka sa butas ng karayom pag ako'y nagpamiyembro sa inyo. Ano bang pinag-uusapan natin? Yung kautusan ng Diyos? So, pabigat sa iyo ang kautusan ng Diyos? Kaya pabigat kasi, kinakarga mo yung bato ay nasa labas. Pero dahil inilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso mo, kaibigan mo na ang kautusan ng Diyos. Nakuha na natin yan. Patapos na ako eh. Ngayon, ang adoption and preservation sa Romans 8:15,
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Nung ikaw ay isinilang, sanggol, di tinitignan ka ng tatay mo ngayon dun sa nursery room, di ba? Yung mga nakakrib. Pwede bang sabihin ng tatay, kalahating anak ko lang yun. Pero nandun na yung pangalan, baby boy, tapos bulataw. Ang point ko nito, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos 100%. Okay? 100%. Hindi ka anak ng Diyos ng 50% or 60%. Or 60%. You are a child of God. Yun nga lamang, bakit adopted? Dahil kaisa-isang anak si Kristo. Anong tawag sa atin? Pangit naman pakinggan, inampon, di ba? Pero kinupkop. Pero kahit na, gamitin mo yung salitang inampon, sa ating pag-aampon, ikaw ay pinili. Walang nag-aampon ng sasabihin sa'yo ng mga ampon, ito, sige na nga, pwede na rin yan. Hindi. Ang nag-aampon, namimili sila ng kanilang aampunin. Kung ikaw ay kinupkop ng Diyos, ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya hindi tayo nagiging mailang na tumawag ng ama ko. Kaya kita nyo yung mga hindi anak ng Diyos, anong tawag nila sa Diyos? Yung nasa itaas. Dahil ikaw nasa ibaba. Brother Jesse, kunyari. Pero hindi nila masabing Panginoon kong Jesus. Huwag niyo tawaging Papa Jesus, ha? Pwede naman din, kasi parang si Papa Kuya, pero sa ating doctrine ng Trinity ay meron tayong Papa, Father, Son, and Holy Spirit. Adoption is limited to the people of the New Covenant. Ang kinukup lamang ay yung mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos. At ito ay nakalaan sa New Covenant and the New Covenant alone. Okay? Ewan ko kung narinig nyo yung dating anonymous Christian. Merong ganong turo eh. Alam niyo yung anonymous Christian? Nung namatay siya bumasok siya sa langit. Kristiyano pala ako. Yun ang anonymous Christian. Walang ganun. Alam niyo kung bakit? Ang anak ng Diyos ay nasa kanyang kautusan ng Diyos, nasa kanyang spirito ng Diyos, bago ang kanyang puso, alam niya na siya ay kinahabagan ng Diyos. Kaya nga, by extended application, ang ating pag-share ng gospel ay hindi natin minamadali. Yung nagturo ako sa Zoom BS ng Martes, ginamit kong illustration yung 4 spiritual laws, yung pahina, in 5 minutes, Kristiyano ka na. Sumunod ka lang sa sinner's prayer. Hindi. Kailangan maliwanagan natin. Bakit ba tayo kinapupuotan ng Diyos? Ano ba ang kasalanan natin? Sabi ko nga, problema natin ay rebelde tayo sa Diyos. Yun ang problema natin. Hindi yung kasi mahigpit yung magulang mo o inaaway ka ng kaklase mo o ng kaopisina mo. And one of the benefits of adoption is the discipline and chastening of sonship. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, okay? At dahil ikaw ay sanggol, tama? Lumalago tayo sa kabanalan. At walang perfect Christian, di ba? Ang ibig sabihin, kinakailangan mula sa pagkasanggol, matuto tayong gumapang, tumayo, lumakad, at maraming dapa tayong nararanasan. Habang tayo ay nasa mundong ito, ang pamumuhay ng mabigyan ng kaluguran ng Diyos is pursuable. Ito yung ating nilalakbay. Pero habang tayo ay nasa mundong ito, ang maging perpektong Kristiyano
ay hindi natin mararating. Pero ito ang ating tinatahak. Ngayon, 'pag tinignan ninyo itong passage na ito ay, blessing, ng isang anak ng Diyos. Hindi ka lamang kinupkup, kundi ikaw ay, preservation, ikaw ay iniingatan. At ang isang paraan ng pag-iingat sa iyo, ikaw ay dinidisiplina. Um, Maraming magulang sa atin dito, 'pag di mo dinisiplina ang iyong anak, hindi mo siya anak. Bakit mo kailangan disiplinahin ang iyong anak? Dahil wala namang anak na sanggol, na lagi kong sinasabi ito, na pagka tinignan ng magulang yung kanilang sanggol nilabas sa ospital, tignan mo ang anak mukhang anghel, pero ang puso niyan demonyito o demonyita. 'Di ba, kasi nga makasalanan. Pero ang mukha ay mukhang anghel, pero yan ay lalaban at magrerebelde sa Diyos kalaunan kapagka siya ay lumaki na. Kaya, ah, ang paliwanag natin ngayon, ikaw ay binago ng Diyos, ikaw ay niligtas ng Diyos, sumampalataya ka sa Kanya, at habang ikaw ay lumalago, marami kang pagkadapa. At ang pagkadapa mo ay ito ay ang paraan na ikaw ay itutuwid ng Diyos. Tingnan ninyo ang Hebrews chapter 12. Maliwanag sa Hebrews chapter 12 na ang dinidisiplina ng Diyos ay ang kaniyang anak. Kung sa tingin mo nag-e-enjoy ka sa kasalanan at yay, di ako dinidisiplina ng Diyos kahit alam niya yung kasalanan ko. Di ba? Baka hindi ka anak ng Diyos. Di ba, kung ang feeling mo ay baka malakas lang ako sa Diyos, kaya hindi ako pinapalo. Ngayon, madali tayong matuto nito. Tingnan lang natin ang magulang natin. Bakit ka ba pinalo? Kasi pasaway ka. At lalo na kung meron kang nanay na ano, yung, "Ah, ayaw kitang maging katulad ng iba, di ba? Kaya kita hinihigpitan. Kaya kita kinukulong sa bahay. Ayoko magbarkada ka doon." Yung mga nanay na, ano, na gusto kitang lumaking matino. Bakit gano'n ang mga nanay? Kasi ang totoo, may pangarap sila sa inyo. Mahal ka nila at kaya gano'n. Ngayon, kaya ko sinasabi ito ang sinabi sa Hebrews chapter 12, talatang 3. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Tingnan niyo si Kristo kung paano siya nagtiis para wag tayong manlupaypay. Verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Tandaan nyo, yung paglalakbay natin bilang Kristiyano, hindi pa kamatayan ng pinag-uusapan natin dito. And have you forgotten the exhortation? Okay, ang ginamit dito, nakalimutan nyo ba paano ka palakasin at itaas ng salita ng Diyos? And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. It is for the discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children. Kita nyo? Bayaan mo yan. Ang minsan, bakit ganun? Hindi ko kasi anak yan eh. Hindi ka man pwedeng mamalo ng anak ng kapitbahay, di ba? Kahit napasaway yung batang yon, hindi mo pwedeng gawin yon. Pwede mong ituwid at paluin ay ang iyong anak. Verse 9, besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live?
For they discipline us for a short time. Mga magulang natin, dinidisiplina tayo sa maikling panahon as it seemed best to them. But He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but rather it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. Sabi natin, ang pagiging anak ng Diyos ay may pangangalaga ang Diyos. At ang pangangalagang ito ay titiyakin ng Diyos na hindi ka mawawala. Bakit? Dahil mayroong tipan ng Diyos sa kanyang mga tinawag na anak. Ilalagay ko sa kanilang mga puso ang paggalang at takot sa Kanya. Hindi sila tatalikod. Gagawa lang ng kasalanan. Mahuhulog lang sa kasalanan. Ang isa bang anak ng Diyos ay makagagawa ng kasalanan na karumal-dumal? Oo. Ang isa bang anak ng Diyos ay kung siya ay may mag-asawa, susuntukin ba niya yung asawa niya? Posible. Hiwalayin ba niya ang pamilya niya? Posible. Makapananakit ba siya ng tao? Makakapatay ba siya ng tao? Posible. Pero ang totoong anak ng Diyos, hindi mawawala sa kanya ang kanyang mga ginagawa. Alam niyo bakit? Yung laging siya sabing, binabagabag ako ng konsyensya ko. Sino yung konsensyang yun? Yung Espiritu Santo. Kaya hindi mawawala. Kahit pilitin niyang pumunta sa pinakamalayo at magpakalustay at wasakin ang kanyang buhay, dahil siya'y anak ng Diyos. At dahil ang Espiritu ay nananahan sa kanya, tandaan nyo, ang anak ng Diyos ay hindi darating ang panahon sabihin ng Diyos, hindi na kita anak. Walang ganoon. Ang tawag lang sa iyo ay pasaway na anak. At ang pasaway na anak ay didisiplinahin ng Ama. Ngayon, meron tayo sa 1689 Baptist Confession of Faith ng Perseverance of the Saints. Pareho ba ito? Kasi yung pangangalaga, preservation, at ano yung perseverance? Pagpapatuloy at pananatili ng Diyos. Ito ang sabi sa chapter 17, paragraph 2. This perseverance of the saints depends not upon their own free will, but upon the immutability of the decree of election, flowing from the free and unchangeable love of God the Father, upon the efficacy of the merit and intercession of Jesus Christ and union with Him, the oath of God, the abiding of His Spirit, and the seed of God within them, and the nature of the covenant of grace, from all which ariseth also the certainty and infallibility thereof. Alam niyo, ang doctrine na ito ay isang napakagandang doktrina, yung pananatili natin, yung pagpapatuloy natin sa pananampalataya ay sinasabi dito ay nakasalalay sa apat na bagay na ito. Ngayon, yung tatay ni Sam Renihan na si James Renihan ay kanyang sinabi, the saints' perseverance depends not upon their own free will. Ikalawa, perseverance in grace
never depends on human strength of will. Like every aspect of salvation, it rests on God. Kung akala natin tayo yung kumikilos, tayo nagpapatuloy. Naalala ko yung kwento ni Ai kanina patungkol sa panalangin. Yung kapag ka ikaw ay nabundol, hindi kasi ako nag-pray. Merong ganon. na namatay yung kanyang asawa, nasagasaan. Lumapit sa akin, nababagabag ang kanyang konsyensya. Kasi, sabi niya, Pastor, araw-araw ko siyang pinagpe-pray. Nung araw lang na yun, hindi ko siya pinag-pray, namatay. Nakita niyo ko minsan, sa maling aral, parang ikaw ang may hawak ng buhay mo. Okay, bakit hindi mawawala ang ating kaligtasan? Bakit magpapatuloy tayo sa ating pagsampalataya? Bakit kahit na bumagyo, di ba? At kung may masasakyan naman sasamba ako sa Diyos. Bakit hindi ko kayo kinukonsensya na ba't kayo absent? Kasi naunawaan natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng isang niligtas ng Diyos. Number one, the immutability of the decree of election. Ang Diyos ay walang plan B. Alam mo tayo, kapag pumalpak yung ating plano, meron naman tayong plan B o kaya balik tayo sa drawing board. Hindi pa bago-bago ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Yung pagpili ng Diyos, bago pa nilalang ang langit at lupa. Kaya nga't merong mga eksaktong bilang ang elect. Walang makakalusot sa langit na Kristiyano pala ako, kapasa sa langit. Walang ganoon. Tapos, and the unchanging love of the Father. Hindi rin pabago-bago ang mood ng Diyos. Hindi katulad natin, pag masama gising, di ba? Sa lubong yung kilay. Sabi ng asawa ko, kausapin yan. Tingnan mo yung mukha. Hindi ganun ang Diyos. Di ba kay gandang katotohanan nito? The unchanging love of the Father. The work of Christ in accomplishing and applying redemption. Alam niyo yung ating kaligtasan, tama ba yun? Ay nandito sa tekstong ito na His merit, nasan ba yun? Ayan, the merit and intercession of Christ. Ang kung bakit tayo ay babalik at magpapatuloy sa Panginoon. And then, His priestly intercession. Hulog ka sa kasalanan? Niubalan na lahat ng mga anak ng Diyos. Bukod sa mayroong prayer brigade ng church. Oh, Panginoon, convict mo siya. Di ba? Kilabutan sana siya sa kanyang ginagawa. Pero merong nananalangin sa atin na ang sagot ng Ama ay Amen. Inaawit din natin yan, di ba? Na inukit ng ang ating ngalan sa palad ng Diyos. Akala natin pag akyat ni Kristo sa langit ay tapos na yung kanyang ginawa. Pinapanalangin niya tayo. Suki ka ba ng pagkatapa? Pinapanalangin ka ni Jesus. Union with Him. Ang sino mang na kay Kristo
Hindi tayo mawawalay. The abiding of His Spirit and the seed of God within them. Hindi tayo bibitawan ng Espiritu ng Diyos and the nature of the covenant of grace. Ito ang kagandahan ng sinabi ni Jesus, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at may karugtong at di ko na aalalahanin pa ang lahat ng ito. Kaya sabi ko nga ang laging tagapaalala ng kasalanan natin ang Diablo. Ang taga-usig natin. Mahilig maghukay ng ating nakaraan. O minsan, natangay tayo. Pero kung maunawaan natin kung ikaw ay nasa ilalim ng New Covenant, ito ang mga blessing. And lastly, resurrection and glorification. Ilan ang mga talatang ito na si Jesus ay nangangako na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay bubuhay niyang muli at sa huling araw. Alam niyo, ang kulang sa teaching natin ay yung pag namatay ka, langit ka na. At ano yung nakalagay sa sementeryo? RIP. Rest in peace. Pero yan, sabi sa theology ay intermediate state. Meron pa tayong glorified state. Alam nyo, intermediate state, lahat na namatay na Kristiyano, ay parang hallelujah na. Hindi pa. Oo, tama. Wala nang kasalanan. Okay ka na, ligtas ka na. Kasama mo na yung mga ligtas. Pero sa pagbabalik na muli ng Panginoon, ay ang lahat ng sumampalataya kay Kristong mga kaluluwa ay magsasama ang kanyang katawan. Ganun na nangyari kay Jesus. Ang akala ng mga apostol, multo. Meron bang multong kumakain? Meron bang multong nararamdaman mo yung sugat at yung sa kanyang kamay? Siya ang tinatawag na unang o ang panganay, firstborn. So lahat ng sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon din at maipapanumbalik ang katawan. Mahirap maunawaan ito kasi ito'y napakaluwalhati. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, anong edad kaya natin pagka meron tayong katawan? 80 anyos? 30? O ano? Ito yung mga mahirap maipaliwanag. Pero ang makikita natin ay merong resurrection ng ating katawan. Yun ang bubuhayin yung katawan. Yung kaluluwa natin, nasa langit kasama na ng Panginoon. And so the resurrected life, however, is not yet experienced by the people of God. Ito yung tinitignan natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kakaroon tayo ng glorified body. At death, their perfected souls go to be with Christ, and they await the redemption of their bodies in full and final future glory. Alam niyo ibig sabihin nun? Kala niyo ba yung mga kaluluwang mga born again na nasa langit ay wala nang ginawa kundi I'm done. I made it. Meron pa silang hinihintay. Yung kanilang katawang panlupa ay maisasama sa kanilang kaluluwa. Ang pagkakaiba, ito ay glorified body. Pero sigurado wala nang kulubot yung tingin ko. Tsaka hindi ka nadadaong ng aray, karayuma ko. Ang glorified body ay isang perfect. The majesty and glory of the new creation, inheritance of the saints is impossible to describe dahil wala pang nakakarating doon. At ito ang supreme blessing. Yung tayo ay makaranas ng bagong langit, ng bagong lupa, bagong Jerusalem, na makakasama natin
ang Diyos na makakasama natin. At ang tanong, sino ba makikita natin doon? Father, Son, Holy Spirit. Sigurado yung Son. Kasi si Kristo yung may katawan lupa. That would be another topic. The beatific vision. Pero, nakita nyo, ito ang inyong ipinagpapalit kung hindi, kung kayo'y namumuhay sa kalungkutan at sa kamunduhan. Ito makakapag-encourage sa atin na mamuhay kahit mahirap na may katapatan sa Panginoon. At ito ay magbibigay sa atin ng encouragement kapag tayo ay nadidisiplina ng Panginoon. At kuminsan, ang paraan ng disiplina ng Diyos sa isang Kristiyano ay church discipline. Kaya nawa, kapag tayo ay na church discipline, tignan natin na ito ay ayon sa biyaya at pag-ibig. Dahil ang pakay ng disiplina ay dahil mahal tayo ng Diyos at tayo tinutuwid. Question sa ating tapos na ako sa covenant theology. Yeah. Masasabi bang yung mga Old Testament saints ay regenerated? Kasi kung hindi, bakit meron na silang faith yung sa promise ni God na Maganda yung tanong, bakit sila may faith? Sabi sa Hebrews 11, sabi ko nga, itong mga Old Testament saints, katulad ni Abraham, nila Isaac, nila Jacob, pati si Samson, kasama ron sa mga tinawag na Hall of Faith. It's a special case. Para sa akin, it is a special case na hindi naman kasi pwedeng magkaroon ng katulad ng sabi sa Hebrews 11, si Abraham, ang hinahanap niya is a city whose architect and founder is God. Ang isang taong walang kaloob mula sa Diyos ay hindi makikita yon. So, ang point ay lahat kapag meron silang nakikitang doon sa future ay merong pagkilos ang Diyos. Pero yun yung mga tinatawag kong mga exemption to the rules, special case. Kasi ang regeneration ay doctrine ng makikita natin ng blessings ng salvation. At sa tahimik ang Old Testament sa issue ng regeneration nila hanggat hindi dumarating si Kristo. At ang regeneration ay noong tinanggap ang dugo ni Kristo, nakita ninyo ang sumunod ay ang pagbaba at ministeryo ng Espiritu Santo at doon natin nakita ang regeneration. Pero one thing for sure, na noong isinama ni Jesucristo ang mga Old Testament saints paakyat sa langit, na-regenerate sila. Ang point, hanggat hindi dumarating, ito yung position ko, na hanggat hindi natatapos ang gawa ni Kristo, ang lahat ng mga Old Testament saints ay, yung nga ginamit kong word, nasa waiting area. Kasi nga, walang makapapasok sa langit sa dugo ng hayop. Kailangan matapos ang gawa ni Kristo at ang dugo ni Kristo, di ba, kanina ang magbubukas ng pintuan. Kaya, yung magiging maingat talaga ako na gamitin ang word na regeneration kasi kung ba't ko sinabi yun, mismo si Kristo nagsabi kay Nicodemo, walang makakapasok sa langit malibang ipanganak na muli. Di mo makikita ang langit, di mo maintindihan ng kingdom of God. No one can enter the kingdom of God without being born again.
So kung born again na sila, nauna pa sila kay Kristo. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya hihintayin nila ang completion. In the meantime na sila ay nasa waiting area, para bang nasa 5-star hotel na rin sila. Maganda na yung kanilang accommodation. Pero si Christ ang magbubukas ng heaven at doon lang sila susunod. Yeah, sa likod. Pastor, was there forgiveness in the covenant? Was there forgiveness of sins in the covenant of works? Pakiulit ulit. Was there forgiveness of sins? Given ang Forgiveness alin? of sins Ang alin? in the covenant of works? Ang covenant of works, uulitin ko, in a sense, itong mga Old Testament saints. Yes, maganda yung tanong. Were they forgiven? Alam nyo, mahirap tanggapin ito ng mga hindi tumatanggap nitong turong ito. Pero ang mga Old Testament saints were forgiven not based on the Old Covenant. Ulitin ko, hindi sila napatawad doon sa Old Covenant. Ang forgiveness of sins nila ay sa pamamagitan ng New Covenant. Yung word na ginamit kong nag-retroact. Kaya nakita ninyo yung presentation ko kanina, yung animal sacrifice, Old Covenant, ay purification of the flesh. Okay? Kasi pag sinabi natin na forgiven ang kanilang kasalanan, na born again sila under ng Old Covenant, nakaakyat na sila sa langit. Ang makapagdadala at makapaghahatid sa kanila sa langit at makapag-a-apply ng kompletong blessings ng salvation is the New Covenant. Kaya paatras ang effect. Kaya yung sa confession of faith natin ay ang covenant of grace ay nag-effect ito sa lahat ng sangkatauhan. Mahirap tanggapin, pero pag ginamit natin ang yun nga, for theological discussion, ako was already accused na binulabog ko raw yung systematic theology ng mga theologian. Pero sabi ko, come to think of it, ito lang yung argumento ko. Walang pwedeng magbukas ng langit maliban kay Kristo. Pag sinabi nating ligtas na sila under ng Old Covenant, meron nang umakyat sa langit bago pa kay Kristo. Kaya kailangan silang maghintay. Dahil si Kristo ang siyang nagbubukas ng langit. Ngayon, iba na. Lahat, diretso na. Ang pinag-uusapan natin ay yung takbo ng panahon from Adam hanggang kay Christ. Next question. Yung sa akin kasi in connection dun sa tanong ni Kuya Mai. So, sinasabi niyo ba, Pastor, in short na yung exception to the rule na may faith nga yung mga nasa Old Testament saints, pero hindi yun yung faith yun na gawa rin ng Diyos, bigay sa kanila, pero hindi yun ang faith na may kinalaman sa regeneration kasi hindi pa sila regenerated. Pero meron pinagkalooban sila ng faith para tumingin dun sa sinasabi niyong covenant of grace na magre-retroact sa kanila pagdating ng tamang panahon. Yun yung sinasabi niya, Pastor. Yeah, makita natin si Enoch, he walked with God. Ito ang mga Old Testament character na mayroon nawala siya, kinuha siya ng Diyos. So, these are the special case, pero magiging maingat ako na sabing sila'y naligtas sa ilalim ng Old Covenant. Kasi walang maliligtas sa ilalim ng Old Covenant. Nawa, maging maliwanag yun. Ang nakapagliligtas ay ang New Covenant. Ngayon, yung effectivity at lawak ng New Covenant ay, tandaan nyo, sa Covenant of Redemption, ang kaligtasan ay sa lahat ng elect. At meron tayong elect sa Old Testament. Kaya, ang point nun ay mahirap talaga tanggapin na hindi sila naligtas sa ilalim ng Old Covenant
sila'y naligtas sa ilalim ng New Covenant, ang sagot, hindi sila ligtas. Di ba? Kasi wala pa si Kristo, hindi sila ligtas. At pero makita natin na mayroon na silang pananampalataya. O, diligtas sila. Di ba? Nakita niyo paano yung kanilang argument. Different kind of Hindi ganun ang theology. Yung pag mag-systematize ka ng theology, ay, in fact, bago ko sinabi yan, ang daming mga Reformed Baptist na kagalang-galang na sinasabing na born again sila, yung mga kahanga-hanga, yung mga hinahangaan kong mga theologian. Pero, pag inanalyze mo, ay, pwede kong sabing, yes, na born again sila, pero nung natapos na yung gawa ni Kristo. Nung sinama sila ni Kristo at umakyat sa langit, doon sila na born again. Pero during the time ng Old Covenant, I would be very hesitant na sabihin sila na born again. May follow pa? Okay, last na ba yan? O may hahabol pa? Si Wala na? Brother Lindo na habol. Okay. So, pwede ba nating sabihin na sabay na regenerate yung mga Old Testament saints, pati yung mga apostles, mga early believers, nung upon death of Christ and resurrection? Sabay lang sila. Merong ang tanong, na born again ba yung mga apostles ang sinabing receive the Holy Spirit? Diba? Sinabi ni Christ yun receive the Holy Spirit. Ang point ay sila ay na born again na rin. I would still stand sa position ko na ang regeneration is under ng sa Reformed teaching ay yung Ordo Salutis, the Order of Salvation. And so kasama yan sa blessings ng salvation. At kapag pinag-usapan natin ng salvation, it is the complete work of Christ. Diba? It is the complete work of Christ. So, ang regeneration is the first blessing. Kaya, complete work of Christ. Ngayon yung tanong na ang mga Old Testament saints kasabay ng mga apostles, posible, pero ang point ko lamang ay itong mga Old Testament saints ay wala na noong ministry ni Christ. So, sila ay nasa waiting area na. Ayan, naghihintay na lamang na mabuksan ang langit at ang magbubukas noon ay yung firstborn of creation, the first resurrection, firstborn of resurrection. At dito ay maaaring yun ang kanilang experience ng born again. Okay, salamat. At meron pa, last question. Ang tawag doon ay shadow. Yun yung marahil kaya naguguluhan ang ibang mga Reformed Baptist dito sa ganitong turo ay yung proper understanding or proper way on how to interpret Scripture. Ang tawag doon typology or shadow na types and antitypes. Para bang anino sa totoo, kaganapan, na realidad. Anino at realidad. Ang paliwanag natin, lahat ng nakikita natin sa Old Testament, yung animal skin, yung kay Adan at kay Eva, yung dugo, yan ay anino ng temporary sila ay binabalutan ng dugo ng hayop para ang poot ng Diyos ay huwag nilang maranasan at dahil sa kanilang ginagawa, ang blessing sa kanila, in fact, pag nakita ninyo ang blessing at cursing ay hindi langit at impyerno. Balikan ninyo uli ang Old Testament reading ninyo, ang blessing at cursing ay panlupa. Hindi natin mababasa na sa Old Covenant, kapag kayo ay lumabag, impyerno kayo. Kapag kayo'y lumabag, hindi kayo mananahan sa promised land. Kapag kayo ay namuhay at sumunod sa aking utos, you will be blessed. Dadami ang inyong lahi. Kaya mapapansin nyo, it is the purification of the flesh.
Kaya basahin yung muli ang Old Testament at lahat yan ay confined sa physical. Ang New Testament ang spiritual. Kaya dito nagkaiba ang posisyon ng Particular Baptist dahil doon sa issue ng hermeneutics ng typology or anino. Hindi binulabog ang science of interpretation, kundi maaring hindi nabigyan ng diin ang typological way of understanding the scripture. Kaya nga si Augustine na nagsabi, ang final authority mag-interpret ng Old Testament ay ang New Testament. Hindi ka mag-i-interpret ng Old Testament at sinasabi mong yun ang ibig sabihin sa New Testament. Ang New Testament ang magsasabi kasi bakit? Ang New Testament, nandito ang realidad. Narito yung substance. Yung Old Testament, lahat yan ay types. Yan ay anino. Let's pray. Father, thank you sa pagsasama niyo po sa amin ng paksa na ito ng covenant theology ng Particular Baptist. Hindi po namin ninanais na itaas o sabihin na ang theology ito ang siya lamang na theology makapaghahatid sa langit. Ang kaligtasan po namin ay sa pamamagitan ng inyong biyaya at habag at ito'y sa gawa ni Kristo. Ang aming pong dalangin ay nawa ay mabigyan ng panahon at pansin ito sa iba po naming mga kapatid sa Panginoon. Sila man ay kabilang sa mga Reformed faith o Reformed Baptist circle na may kababaang loob na ito ay mapag-aralan at upang sa ganun ay makadagdag ito ng kagalakan sa buhay namin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po sa pag-akay nyo sa amin, bagamat mahaba na panahon na ito'y aming pinag-aralan. Nawa Diyos, dito po sa Redeemed by Grace Baptist Church, kung hindi man lahat ay sumang-ayon, ngunit nawa ito ay nabigyan ng panahon at hustisya na kung bakit mayroong kumakapit sa ganitong theology ng 1689 federalism sa covenant theology. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat.